10 taon. 10 taon ng aking buhay, pawis at talino ang ibinigay ko para sa kumpanyang ito. Akala ko, pamilya kami. Akala ko ang katapatan ko ay sapat na para ituring akong tao. Pero nagkamali ako. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang Changi Airport sa Singapore. Bit-bit ang isang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang tagumpay na akala ko'y mag-aangat sa amin ng nanay ko mula sa hirap sa Laguna. Pero sa isang kisap mata, naglaho ang lahat. Iniwan ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Walang pera, walang pasaporte, at walang mukhang maihaharap sa mundo. Sabi ni Anton Guevara, basura lang daw ako. Sabi ni Bianca, isang hamak na empleyado lang ako na madaling palitan. Hindi lang nila kinuha ang trabaho ko. Pilit din nilang sinisira ang aking danggal sa pamamagitan ng mga utang na hindi ko kailanman ginawa. Pinanood niyo akong lumuha sa gitna ng kawalan. Pinanood niyo ang nanay ko na magmakaawa sa mga taong pinadala niyo. Pero tandaan niyo ito. Ang taong wala nang natira kundi ang kanyang danggal ay ang taong pinakamapanganib kalaban. Ako si Regina Castañeda. At hindi ako bumalik para magmakaawa. Bumalik ako para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo. At para ipakita sa inyo na ang perang nakuha sa masama ay hinding-hindi makakabili ng hustisya. Ang bawat sentimo, ang bawat luha ng nanay ko, babayaran nyo. Magsisimula na ang inyong paghuhukom, 100 milyong piso. Habang hawak ko ang asul na folder na naglalaman ng nilagdaang kasunduan mula sa mga foreign investors, tila hindi ko maramdaman ang sahig ng Changi Airport. Pagod ako, puyat, at halos boses palaka na dahil sa 3 araw na walang humpay na negosasyon, pero ang puso ko ay nagdiriwang. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng papapakitang gilas sa Guevara Travel and Tours, ito na ang katibayan na hindi lang ako isang hamak na accountant mula sa Laguna. Ako ang nagligtas sa kumpanya. Palinga-palinga ako sa departure gate. Nasaan na kaya sina Anton at Bianca? Sabi nila, makikita-kita kami rito sa tapat ng duty-free pagkatapos nila mag-check-in ng mga bagahe namin para hindi na ako mahirapan. Hawak ko ang 2 malaking paper bag ng pasalubong, isang mamahaling pabango para kay Bianca na itinuturing kong matalik na kaibigan, at isang relos para kay Anton, ang boss kong labis kong hinahangaan. At syempre, ang pinaka-importante, ang paboritong tsokolate ni nanay at ang mga gamot niya na tanging sa Singapore lang mabibili. Excited na ako, Nay! Bulong ko sa sarili habang nakangiti sa kawalan. Matatapos na rin ang paghihirap natin. Mababayaran na natin ang utag sa bahay. Tumingin ako sa malaking digital clock sa dingding. 4:00 na ng hapon. Ang flight namin ay 4:45. Bakit wala pa sila? Sinubukan kong tawagan si Bianca. Nakailang rimo na bago ito namatay. Out of reach. Sinubukan ko rin si Anton pero direkta itong napunta sa voicemail. Kinabahan ako. Marahil ay nauna na sila sa gate dahil sa dami ng mga papeles na dala nila. Nagmadali akong naglakad bitbit ang mga pasalubong at ang mabigat kong laptop bag. Pero nang tingnan ko ang aking maliit na shoulder bag para kunin ang aking pasaporte, biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Wala roon ang pasaporte ko. Diyos ko, nasaan na yun? Natatarantang hinalungkat ko ang bawat sulok ng bag. Ang huling naalala ko, ibinigay ko ito kay Bianca kaninang umaga sa hotel dahil sabi niya siya na ang mag-aayos ng group check-in para mabilis. Pati ang wallet ko, ang credit cards ko, at ang lahat ng cash na itinira ko para sa huling hirit ng bilihan. Lahat ay nasa loob ng malaking bag na kinuha nila kanina. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Tumakbo ako patungo sa information counter. Excuse me, ma'am. Flight PR 502 to Manila. Did the group from Guevara Travel and Tours already check in? Tumingin ang babae sa computer. Yes, ma'am. The group of 15 people has already boarded. The gate is already closed. The plane is about to taxi. Ano? Boarded na? Pero, nandoon ang mga gamit ko. Nandoon ang pasaporte ko. Halos sumigaw na ako sa desperasyon. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Isang text message mula kay Anton. Regina, don't bother coming back. We found out about the missing funds and the breach of confidentiality you committed. We have the signed documents showing you authorized the illegal loans.
Your passport and bags will be surrendered to the authorities in Manila. Consider yourself terminated. Don't try to call me or anyone in the office. It's over. Para akong binuhusan ng nagyelong tubig. Anong missing funds? Anong illegal loans? Ang tanging pinirmahan ko ay ang mga liquidation reports at ang mga kontrata para sa puhunan ng kumpanya na si Anton mismo ang nag-utos sa akin na tapusin dahil sa emergency. Mulay kong sinubukang tawagan si Anton. Pero sa pagkakataong ito, the number you dialed is incorrect na ang maririnig. Blinok na nila ako. Maging si Bianca, wala na ang picture sa Viber. Tinanggal na rin ako sa group chat ng kumpanya. Sa isang iglap, ang tagumpay na hawak ko ay naging abo. 10 taon. 10 taon kong ibinigay ang lahat. Pinalampas ko ang mga kaarawan ni nanay. Ang mga mahahalagang okasyon sa Laguna dahil kailangan kong mag-overtime. Pinagtiisan ko ang mga mura at pagmamaliit ng pamilya Guevara dahil akala ko, balang araw, ituturing din nila akong kapamilya. Pero ngayon, naiwan ako mag-isa sa gitna ng banyagang bansa. Wala akong pera kahit pambili ng tubig. Wala akong dokumento para patunayan kung sino ako. At ang mas masakit, ang kumpanyang iniligtas ko ang siyang bumasag sa aking pagkatao. Napaupo ako sa isang bench. Yakap ang mga paper bag ng pasalubong na wala na ring saysay. Sa harap ko, tanaw ko sa malaking salamin ang isang ero, planong paangat. Iyon ang Flight PR 502. Nandoon ang mga taong tinalikuran ako habang bitbit ang tagumpay na ako ang nagtrabaho. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ito luha ng panghihinayang. Ito ay luha ng matinding galit. Regina? Isang malambot na boses ang narinig ko sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ang isang babaeng naka-uniforme ng janitress sa airport. May name tag siyang Maria. Pinay. Kababayan, kanina ka pa rito. Mukhang may problema ka. Ayos ka lang ba? Hindi ko na napigilan. Humagulgul ako sa balikat ng isang taong hindi ko kakilala. Habang umiiyak ako, isang bagay lang ang malinaw sa isip ko. Hindi ako mananatiling biktima. Anton, Bianca, akala nyo ay itinapon nyo na ako. Pero hindi nyo alam, ang itinapon nyo ay ang tanging taong nakakaalam kung gaano kadumi ang mga kamay nyo. Babalik ako. At sa oras na bumalik ako, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw nyo at ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko ay babayaran nyo ng higit pa sa inaakala nyo. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang mabuhay. Dahil sa labas ng airport na ito, hindi lang gutom ang naghihintay sa akin, kundi ang katotohanan sa Manila, isa na akong kriminal sa mata ng batas. Malamig ang semento ng break room para sa mga empleyado ng airport. Pero mas malamig ang bawat salitang nababasa ko sa screen ng cellphone ko. Inabutan ako ni Maria ng isang basong mainit na tubig at isang pirasong tinapay. Huminahon ka, Regina. Inumin mo muna ito. Mahinahong sabi ni Maria. Ano nangyari? Bakit sinasabi mo iniwan ka nila? Hindi ko agad masagot si Maria. Nakatitig lang ako sa text ni Anton. Missing funds? Breach of confidentiality? At ang pinakamasakit, ang mga pirmadong dokumento na magpapatunay daw na ako ang may pananagutan sa mga illegal na utang. Biglang nagliwanag ang isip ko. Naalala ko ang gabing bago kami lumipad patungong Singapore. Pumasok si Anton sa opisina ko, mukhang problemado at pagod na pagod. Regina, kailangan nating lagdaan itong emergency liquidity documents. May problema sa cash flow ng kumpanya at kailangan nating ayusin ito bago tayo humarap sa mga investor sa Singapore. Tiwala ako sa'yo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin dito, sabi niya noon. Dahil sa 10 taon kong katapatan, dahil sa utang na loob ko sa pagtanggap niya sa akin nung nagsisimula pa lang ako, hindi ko na binasa ang bawat pahina. Pinirmahan ko ang lahat. Akala ko, nagliligtas ako ng kumpanya. Hindi ko alam, pinipirmahan ko na pala ang sarili kong hatol. Maria, kailangan kong tignan ang cloud storage ko, nang inginig kong sabi. Doon ko itinatago ang backup ng lahat ng pinipirmahan ko. Mabilis kong binuksan ang laptop ko at kumonekta sa Wi-Fi ng airport. Habang naglo-load ang mga files, parang hinahabol ang hininga ko. Nang mabuksan ko ang folder na Confidential Files 2024, nanlumo ako.
Ang mga dokumentong pinirmahan ko ay hindi para sa kumpanya. Iyon ay mga personal guarantee para sa mga pautang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At ang mas masahol pa, ang nakalistang layunin ng utang ay hindi para sa operasyon ng Guevara Travel and Tours, kundi para sa mga personal investment na nakapangalan sa akin. Diyos ko, napahawak ako sa aking no. Ginamit nila ako. Ginawa akong sangkalan ni Anton para sa mga utang niya sa kasino. 50 milyon? Bulalas ni Maria nang makita ang dokumento. Paano mo babayaran yan? At paano ka makakauwi kung hawak nila ang pasaporte mo? Hindi pa ako nakakasagot nung biglang mag-ring ang cellphone ko. Isang unknown number. Hello? Regina! Salamat sa Diyos, sumagot ka! Boses iyon ni Letty, ang junior accountant ko sa opisina. Umiiyak siya. Letty, anong nangyayari? Nasaan kayo? Wala na kami sa opisina, Regina. Pagkaalis nyo, dumating ang mga pulis. Sinelyuan ang table mo. Sabi ni Sir Anton, ninakawan mo daw ang kumpanya at tumakas ka sa Singapore dala ang pera ng investors. Huwag kang babalik dito, Regina. May warrant of arrest na silang inihahanda laban sa iyo. Napaupo ako ng tuwid. Hindi lang pala ako iniwan. Binaliktad na nila ang buong katotohanan. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging katuwang ni Anton sa pagpapalago ng Guevara Travel. Pero sa loob lang ng isang araw, ginawa niya akong pinaka-wanted na kriminal sa bansa. Letty, pakinggan mo ako. Wala akong kinuha. Sila ang nagnakaw sa akin. Nasaan si Bianca? Kasama siya ni Sir Anton sa flight pabalik. Sabi nila, sila na daw ang magpaliwanag sa board of directors. Regina, natatakot ako para sa'yo. At para kay Nanay Susing. Biglang tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang pangalan ni Nanay. Bakit? Anong nangyari kay Nanay? May mga lalaking pumunta sa Laguna, Regina. Mga nakaetlog at mukhang mga naniningil ng utang. Sabi nila, ikaw daw ang may utang sa kanila at dahil wala ka, ang bahay niyo ang kukunin nila. Ano? Halos tumalo ng puso ko sa lalamunan. Si Nanay! Letty, kailangan kong makausap si Nanay. Mabilis kong idinayal ang numero ng bahay namin sa Laguna. Nakailang ring bago may sumagot. Hello? Nay? Nanay Susing! Regina, anak. Boses yon ni Nanay, gumaralgalag puno ng takot. Sa background, naririnig ko ang kalabog ng pinto at mga boses ng mga lalaking sumisigaw. Nasaan ang anak mong magnanakaw? Ilabas mo ang pera kung ayaw mong sunugin namin ang bahay na ito. Sigaw ng isang lalaki sa kabilang linya. Nay, makinig ka! Umalis ka muna dyan. Pumunta ka kay Aling Nena sa likod bahay. Sigaw ko habang tumutulo ang luha ko. Nay, patawarin mo ako. Hindi totoo ang sinasabi nila. Anak, natatakot ako. Bakit nila ginagawa ito sa atin? Hikbi ni Nanay. Biglang may narinig akong malakas na kalabog. Tila may nawasak na gamit. At pagkatapos ay isang malakas na sigaw ni Nanay bago naputol ang linya. Nay? Nanay? Hello? Nay? Wala na. Dead air. Napasubsob ako sa lamesa ng break room. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa tinde ng galit at takot. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing puyat para lang mabigyan si Nanay ng komportableng buhay, lahat ay winasak ni Anton sa isang iglap. Hindi lang ang pangalan ko ang kinuha niya, pati ang kaligtasan ng nag-iisa kong pamilya ay isinugal niya. Tiningnan ako ni Maria, puno ng awa ang kanyang mga mata. Regina, anong plano mo? Hindi ka pwedeng manatili dito. Mahahanap ka rin ng mga autoridad kapag nag-report ang kumpanya mo sa Interpol. Pinahid ko ang luha ko. Ang takot sa puso ko ay dahan-dahang napapalitan ng isang matalim na determinasyon. Tiningnan ko ang asul na folder ng kontrata sa tabi ng laptop ko. May isang bagay na nakalimutan si Anton. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay puno ng pot. Ang kontratang ito, kailangan nila ito para makuha ang pera ng investors. At hanggat hawak ko ito, hindi sila makakakuha ng kahit isang sentimo. Tumayo ako at hinarap si Maria. Maria, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan ko bumalik sa Pilipinas. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang bangungot na hindi nila inaasahan. Ngunit paano ako makakaalis sa Singapore kung ang mismong gobyerno ay naghahanap na sa akin
At ang tanging ebidensya ng aking pagkatao ay ninakaw na ng mga kaaway ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig namin sa pinto ng break room. Security! Open the door! We are looking for a Philippine national, Regina Castañeda. Nagkatinginan kami ni Maria. Ang oras ko sa Singapore ay mabilis na nauubos. Security! Buksan ang pinto! Ang boses ng mga gwardiya ay parang kulog na nagpapatigil sa tibok ng puso ko. Sa bawat kalabog sa pinto, pakiramdam ko ay lalong sumisikip ang mundong ginagalawan ko. Tiningnan ko ang bintana, walang takasan. Tiningnan ko ang laptop ko, nandoon ang lahat ng ebidensya ko. Regina, bilis! Sa loob ng malaking laundry bin! Bulong ni Maria habang itinuturo ang isang asul na plastic container na puno ng mga madiduming basahan at uniforme. Hindi na ako nagdalawang isip. Isinuksyon ko ang laptop ko sa ilalim, saka ako pumasok at binalot ang sarili ko ng mga tela. Amoy chemical at pawis ang mga basahan, pero mas gusto ko na ito kaysa sa amoy ng selda. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ng sapatos. May nakita ka bang babaeng Pilipina rito? Maikli ang buhok, naka-corporate attire. Tanong ng isang lalaki sa wikang Ingles. Wala ho, sir. Kalmadong sagot ni Maria. Mag-isa lang ako rito, nag-aayos na mga gagamitin para sa susunod na shift. May problema ho ba? May ulat na isang pugante ang pumasok sa restricted area na ito. Siguraduhin mong mag-uulat ka agad kung may makikita ka. Narinig ko ang pag-alis nila at ang muling pagsara ng pinto. Nanatili ako sa loob ng bin ng ilang minuto, halos hindi humihinga. Hanggang sa maramdaman ko ang tapik ni Maria sa gilid ng container. Wala na sila, Regina. Lumabas ka na. Hingal na hingal akong lumabas mula sa tumpok ng mga basahan. Salamat, Maria. Salamat. Pero bakit? Bakit mo ako tinutulungan sa kabila ng panganib na ito? Tumingin sa akin si Maria, may bahid ng lungkot at determinasyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpakita ng isang litrato ng isang batang lalaki na nakauniporme sa eskwelahan. Naaalala mo ba ang batang ito, Regina? Siya si Gabriel, anak ko. Kumunot ang noo ko. Pinagmasdan ko ang mukha ng bata hanggang sa biglang nagliwanag ang alaala ko mula sa nakaraang 5 taon. Si Gabriel? Ang batang may butas sa puso? Ikaw? Ikaw ang nanay na humingi ng tulong sa opisina namin noon? Tumango si Maria habang nanghingilid ang luha. Tinanggihan ako ng mga Guevara. Sabi ni Anton, hindi charity ang kumpanya nila. Pero bago ako mawala ng pag-asa, nilapitan mo ako sa parking lot. Binigyan mo ako ng pera mula sa sarili mong bulsa at tinulungan mo kaming makahanap ng foundation para sa operasyon niya. Ngayon, malusog na si Gabriel at nag-aaral na sa Laguna. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko akalain na ang munting tulong na ibinigay ko noon, na halos nakalimutan ko na dahil sa dami ng trabaho, ang magiging salbabid ako ngayon. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ng anak ko, Regina, sabi ni Maria habang hinahawakan ang kamay ko. Kaya hindi ko hahayaang sirain ka ng mga taong walang puso gaya ni na Anton. Maria, kailangan ko makauwi, sabi ko. Muling naalala ang sigaw ni nanay sa telpo. Kailangan ko si nanay. Wala na kaming ibang kakampi. Mahirap, Regina. Naka-alerto ang airport. Pero may kilala akong driver ng delivery truck na naglalabas ng mga supply sa cargo. Pwede kanyang ilabas ng airport nang hindi dumadaan sa immigration. Mula ron, pupunta tayo sa Philippine Consulate. Hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan mo. Pero may mga kaibigan ako ron na pwedeng tumulong para sa isang travel document. Hating gabi na nang maisakatuparan namin ang plano. Nakatago ako sa ilalim ng mga kahon ng supplies, nanginginig sa takot sa bawat checkpoint na dinadaanan ng truck. Nang makalayo kami sa airport, dinala ako ni Maria sa isang maliit na kwarto sa Gyelang, malayo sa mga marangyang hotel kung saan kami madalas tumuloy ni na Anton. Habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng Singapore, binuksan ko muli ang laptop ko. Hindi lang dapat ako makauwi. Dapat ako makauwi na may dalang sandata. Pinasok ko ang server ng kumpanya gamit ang isang backdoor access na tanging ako lang ang nakakaalam. Doon ko nakita ang isang file na hindi ko dapat makita. Project Phoenix.
Ito ang plano ni na Anton at Bianca para ideklara ang pagkalugi ng kumpanya pagkatapos makuha ang pera ng Singaporean investors. Gagamitin nila ang pagnanakaw ko bilang dahilan para hindi mabayaran ang mga utang sa bangko, habang ang pera ng mga investors ay ililipat sa isang offshore account sa pangalan ni Bianca. Gagamitin niyo ang pangalan ko para magpayaman habang pinapabayaan niyong mamatay ang kumpanya? Bulong ko, ang boses ko ay puno ng put. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Kinaumagahan sa tulong ni Maria at ng mga dokumentong inayos ng kanyang mga kakilala, nakakuha ako ng pansamantalang travel document. Hindi na Regina Castañeda ang nakasulat, kundi isang pangalang hindi kailanman mapapansin ni Anton. Bago ako sumakay ng taxi patungong pier para sa isang alternatibong ruta pabalik ng Pilipinas, niyakap ko si Maria. Salamat Maria, hinding-hindi ko ito malilimutan. Mag-iingat ka Regina, ang laban mo sa Manila ay mas mapanganib kaysa rito. Ang mga ahas na iniwan mo ay may kamandag na. Tumango ako. Habang paalis ang taxi, tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis ang mga ito, walang nakaw na pera, walang bahid ng pagtataksil. Pero ang mga kamay na ito ang siyang hihila sa mga Guevara pababa mula sa kanilang tureng ginto. Paglapag ko sa Pilipinas, hindi muna ako uwi sa amin. Kailangan ko maging anino. Dahil sa sandaling malaman ni Anton na buhay ako at nakabalik, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakahinga pa. Ngunit ang unang kailangan kong gawin ay hanapin si nanay. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayuang may mangyaring masama sa kanya dahil sa mga kasalanang hindi ko ginawa. Maalinsangan ang hangin sa pantalan ng Batangas, malayo sa air condition na ginhawa ng Changi Airport. Pero mas gusto ko na ang amoy ng dagat at krudo rito kaysa sa malamig na selda. Gamit ang peking pasaporte at ang disguise na itinuro ni Maria, isang simpleng t-shirt, maong at malapad na sombrero, naglakad ako sa gitna ng siksika ng mga tao para akong estranghero sa sarili kong bayan. Bawat pulis na madaanan ko, bawat guvardiyang tumingin sa direksyon ko, tila humihinto ang hininga ko. Sa isang sari-sari store malapit sa terminal ng boss, halos matumba ako nang makita ang balita sa isang maliit na telebisyon. Isang head accountant ng kilalang travel agency pinaghahanap matapos umanong tangayin ang halos 50 milyong piso at iwan ang kanyang mga kasamahan sa Singapore. Ipinakita sa screen ang litrato ko. Yon ang corporate photo ko kung saan nakangiti ako, puno ng pang-arap. Ngayon, ang ngiting yun ay ginagamit nila para ipakita ang mukha ng isang magnanakaw. Sa ilalim ng balita, nakita ko si Anton na nagbibigay ng interview, kunwaring pinapahiran ang luha sa kanyang mga mata. Regina was like family to us. Hindi kami makapaniwala na magagawa niya ito sa kumpanyang nagbigay sa kanya ng lahat. Sabi ni Anton sa harap ng mga kamera. Hayop ka, Anton. Bulong ko habang nakakuyom ang aking mga palad. Binigay mo sa akin ang lahat? Ako ang nagbigay sa inyo ng yaman nyo. Sumakay ako ng bus patungong Laguna, pero hindi ako bumaba sa mismong bayan namin. Bumaba ako sa susunod na baryo at naglakad sa madidilim na eskinita hanggang sa marating ko ang likod ng bahay ni Aling Nena, ang kapitbahay naming pinagkakatiwalaan ko. Regina? Ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Aling Nena nang makita ako sa ilalim ng puno ng mangga. Aling Nena, nasaan si nanay? Ayos lang ba siya? Tanong ko, halos hindi makahinga sa kaba. Nasa loob siya, anak. Pero Regina, baka mapahama ka rito. Kanina pa may mga lalaking paikot-ikot sa tapat ng bahay nyo. Sabi nila mga tauhan daw sila ng bangko, pero mukha silang mga goons. Pumasok ako sa loob ng maliit na dampa ni Aling Nena. Doon, nakita ko si Nanay Susing na nakaupo sa sahig, yakap ang isang maliit na bag na mga lumang damit. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang araw. Nay! Regina! Anak! Humagulgol si nanay nang yakapin ko siya. Sabi nila nagnakaw ka raw. Sabi ko hindi totoo yun. Ang anak ko pinalaki ko sa bangal. Hindi totoo yun, Nay. Pinagkaisahan nila ako. Paliwanag ko habang pinapatahan siya. Pero kailangan nating umalis dito. Hindi na ligtas sa Laguna. Bago kami umalis, may isang bagay akong kailangan makuha.
Nung gabi bago ako umalis patungong Singapore, may iniwan akong USB drive na nakatago sa ilalim ng sahig ng aking kwarto. Naglalaman yon ng mga screenshot ng mga original ledgers ng kumpanya bago ko nalaman ang mga irregularidad. Habang maingat akong gumagapang patungo sa aming bahay sa ilalim ng dilim, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat. Isang marangyang SUV. Bumukas ang pinto at lumabas si Bianca. Naka-designer dress siya at suot ang isang mamahaling kwintas. Kwintas na matagal ko nang pinag-iipunan para ibigay kay nanay pero ninakaw niya rin pala mula sa aking drawer sa opisina. Kasama niya ang isang lalaki na may dalang mga dokumento. Siguraduhin niyo na walang maiiwang kahit anong papel dito, utos ni Bianca sa mga lalaki. Gusto ni Anto na malinis ang lahat bago dumating ang mga investigador. Kapag nahanap niyo ang laptop ni Regina rito, sirain niyo agad. Ma'am, paano po yung matanda? Tanong ng isang lalaki. Tumawa ng mapait si Bianca. Hayaan niyo siyang maghirap. Utos ni Anto na bawiin ang bahay na ito sa loob ng 1 linggo. Kung kailangan kalad ka rin ng matanda palabas, gawin niyo. Nanginginig ang buong katawan ko sa tindi ng galit. Si Bianca, na itinuring kong kapatid, na laging humihingi sa akin ng payo, na laging nakikihati sa pagkain ko kapag wala siyang pera, siya ang utak sa likod ng papapahirap sa ina ko. Naghintay ako hanggang sa makaalis sila. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Gulo-gulo na ang lahat. Winasak nila ang aking mga gamit. Itinapon ang mga alaala namin ni nanay. Pero hindi nila nahanap ang nakatagong USB. Nakuha ko to at mabilis na bumalik kay Aling Nena. Dinala ko si nanay sa isang maliit na paupahan sa Cavite, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Doon, binuksan ko ang USB drive sa aking laptop. Habang sinusuri ko ang mga numero, isang malaking diskobre ang bumulaga sa akin. Ang 50 milyong utang na nakapangalan sa akin? Hindi lang yon pambayad sa kasino. Ang pera ay ginamit para bumili ng mga shares sa isang dummy company na nagngangalang B&A Holdings. B at A. Bianca at Anton. At ang mas matindi, ang ebidensya na itinanim nila laban sa akin, ang mga peking wire transfer, ay may isang butas. Ang mga petsa ng transfer ay naganap na una sa loob ako ng eroplano patungong Singapore, kung saan wala akong internet access. Matalino kayo, pero nagkamali kayo ng kinalaban. Bulong ko sa sarili habang inililigtas ang mga ebidensya. Ngunit habang nagpaplano ako, isang balita ang muling lumabas sa aking social media feed. Isang invitation para sa isang Grand Victory Gala ng Guevara Travel and Tours sa Makati. Ipagdiriwang nila ang bagong investment na nakuha nila sa Singapore. Ang investment na ako ang nagtrabaho. Sa gabing yon, magpapakita si Anton at Bianca bilang mga bagong hari at reyna ng industriya. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay nabaon na nila ako sa limot. Kung gusto niyo ng palabas, bibigyan ko kayo ng palabas. Sabi ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang tanging nandun na lang ay ang malamig at matalim na hangarin para sa hustisya. Pero bago ako makakilos, isang tawag ang pumasok sa laptop ko mula sa isang encrypted na email. Isang boses ng isang matandang lalaki na hindi ko inaasahan. Regina, alam kong nasaan ka. Huwag kang matakot. Ako si Don Arnaldo. At may kailangan kang malaman tungkol sa totoong plano ni Anton. Ang tagapagtatag ng kumpanya. Ang lalaking akala ng lahat ay matagal nang walang malay sa ospital. Siya ang huling alas na hindi ko inaasahan. Don Arnaldo, pero ang balita sa opisina, hindi na po kayo nakakapagsalita. Sabi ni Anton wala na kayong malay sa ospital. Nang inginig ang boses ko habang hawak ang laptop. Iyon ang gusto nilang paniwalaan, Regina. Mahina pero klaro ang boses ng matanda sa kabilang linya. Sa mundong puno ng mga ahas, ang pinakaligtas na lugar ay ang magkunwaring biktima. Nakita ko ang lahat ng ginawa mo para sa kumpanya. At nakita ko rin kung paano ka itinapon ng sarili kong apo. Bakit niyo po ako tinatawagan ngayon? Alam niyo po ba ang panganib na kinakaharap ko? Dahil ikaw lang ang may hawak ng susi para itigil ang kabaliwan ni Anton. Bukas ng gabi ang gala sa Makati. Kapag nalagdaan ang pinal na dokumento ng investment, wala na tayong magagawa. Kailangan nating magkita.
Ngayon din. Ibinigay ni Don Arnaldo ang detalye ng isang pribadong silid sa isang mamahaling ospital sa Taguig. Alam kong mapanganib. Siguradong binabantayan ni Anton ang bawat galaw sa paligid ng kanyang lolo. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Si Don Arnaldo ang huling baraha ko. Nay, kailangan kong umalis. Huwag kayong mabubukas ng pinto kahit kanino, maliban na lang kung marinig nyo ang 3 katok na mabilis. Bilin ko kay Nanay Susing. Mag-iingat ka, Regina. Nararamdaman ko may masamang mangyayari. Yakap sa akin ni Nanay, puno ng kaba. Nagsuot ako ng puting uniforme ng nurse na binili ko sa isang surplus shop. Nilagyan ko ng salamin ang aking mga mata at tinalian ng mahigpit ang aking buhok sa ilalim ng isang hairnet. Sa gitna ng dilim at ulan, sumakay ako ng maraming jeep at tricycle para maligaw ang sinumang posibleng sumusunod sa akin. Pagdating ko sa ospital, halos tumigil ang puso ko nang makita ang 2 lalaking nakabarong sa tapat ng elevator. Mga tauhan ni Anton. Kilala ko sila, sina Jojo at Cardo, ang mga goons na laging nasa likod ni Anton tuwing may maruming trabaho. Yumuko ako at nagkunwaring nagbabasa ng isang medical chart habang naglalakad palapit. "Excuse me, emergency check-up lang po para sa kwarto ni Don Arnaldo?" Sabi ko sa malamig na boses, pilit na itinatago ang panginginig. "Sandali!" harang ni Jojo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. "Bago ka rito? Ngayon lang kita nakita." "Opo, reliever lang po ako mula sa night shift." Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Tila habang buhay ang bawat segundong lumilipas habang tinititigan nila ang aking peking ID. Sa wakas, tumango sila. "Bilisan mo lang, ayaw ni Sir Anto na may basta-bastang pumapasok sa loob." Pagpasok ko sa loob ng suite, bumulaga sa akin ang isang silid na puno ng mga makina at monitor. Sa gitna ng kama, nakahiga si Don Arnaldo, tila mahina at walang laban. Pero nang magsara ang pinto, dahan-dahan siyang umupo at tinanggal ang oxygen mask. "Salamat at nakarating ka, Regina," bulong niya. Ang kanyang mga mata, kahit matanda na, ay nagniningning pa rin sa talino. "Don Arnaldo, bakit niyo po ito ginagawa? Bakit hinayaan niyo si Anto na sirain ang kumpanya?" Tanong ko habang lumalapit sa kanya. "Dahil kailangan kong makita kung hanggang saan ang kasamaan niya. At kailangan kong makahanap ng isang taong may sapat na tapang para harapin siya." Kinuha niya ang isang lumang envelope mula sa ilalim ng kanyang unan. "Ito ang Founder's Clause, isang lihit na kasunduan na nilagdaan ko nung itinatag ang kumpanya. Nakasaad dito na anumang oras na mapatunayan ang pandaraya o immoral na gawain ng sinumang tagapamahala, may karapatan ang founder o ang kanyang itinalagang kinatawan na bawiin ang lahat ng kapangyarihan." Itinalagang kinatawan? Ikaw, Regina. Ikaw ang gusto kong maging kinatawan ko. Nagulat ako. "Pero Don Arnaldo, isa lang akong empleyado, isang pugante sa mata ng lahat." "Hindi ka lang empleyado. Ikaw ang kaluluwa ng Guevara Travel. Hawak mo ang mga ebidensya ng dummy company nila ni Bianca, hindi ba? Gamitin mo ang Founder's Clause na ito para ideklara ang isang special audit bukas sa harap ng mga investors." Kinuha ko ang envelope. Nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa loob nito, hindi lang papel ang nandoon, kundi ang pagkakataong makuha ang husti yang matagal ko nang ipinagdarasal. "Pero mag-ingat ka, Regina," babala ni Don Arnaldo. "Hindi lang pera ang nakataya rito. Alam ni Anton na kapag natuloy ang investment bukas, magiging untouchable na siya. Gagawin niya ang lahat para hindi ka makarating sa gala." Eksaktong sa sandaling yon, bumukas ang pinto. "Lolo, sino ang kausap mo?" Boses iyon ni Anton. Mabilis akong tumalikod at nagkunwaring inaayos ang swero ni Don Arnaldo. Napansin ko ang anino ni Anton na papalapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay parang hatol ng kamatayan sa aking pandinig. "Nars, bakit hindi ka sumasagot?" tanong ni Anton. Ang boses niya ay puno ng paghihinala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ko para iharap ako sa kanya. Sa ilalim ng aking uniforme, mahigpit kong hawak ang envelope at ang USB drive. Alam kong sa oras na makita niya ang mukha ko, wala nang balikan. "Sir, tapos na po ang check-up," sabi ko sa mababang boses, pilit na umiiwas. Ngunit huli na. Hinablot ni Anton ang hairnet ko at tumambad ang aking mukha.
Regina? Nanlaki ang mga mata ni Anton, pero agad itong napalitan ng isang nakakatakot na ngiti. Akala ko ba ay nasa Singapore ka pa? Ang lakas din ng loob mong pumunta rito sa kuta ko. Sa likuran niya, pumasok sina Jojo at Cardo. Nakita ko ang malamig na kislap ng baril sa bayong nila. Anton, itigil mo na ito! Sigaw ni Don Arnaldo mula sa kama, pero tinawanan lang siya ng kanyang apo. Lolo, magpahinga ka na lang. Masyado ka nung matanda para sa larong ito, sabi ni Anton bago tumingin sa akin. Regina! Regina! Akala mo ba ay makakalabas ka rito ng buhay dala ang mga dokumentong yan? Cardo, kunin ang envelope at siguraduhin niyo na hindi na siya makikita ni Nanay Susing. Napako ako sa kinatatayuan ko. Paano niya nalaman ang tungkol kay nanay? Oh, Regina, alam ko kung nasaan ang nanay mo sa Cavite. Bulong ni Anton sa tenga ko. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng kamatayan. At sa isang utos ko lang, magiging abo ang bahay na tinitirhan niya. Ang bawat salita ni Anton ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa aking sistema. Nanay Susing, ang nag-iisang dahilan kung bakit ako bumabangon sa bawat araw, ang tanging yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong investment sa Singapore, ay nasa ilalim na ng kanyang malupit na mga kamay. Huwag mong madamay-damay ang nanay ko, Anton. Sigaw ko, kahit nararamdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Ang laban na ito ay sa atin lang. Huwag kang maging duwag. Tumawa ng malakas si Anton, isang tawang walang bahid ng konsensya. Duwag? Regina, sa mundo ng negosyo, walang tawag na duwag. Ang tawag dito ay leverage. At ngayon, hawak ko ang pinakamalakas na alas laban sa'yo. Hinigpitan ni Cardo ang hawak sa aking braso, habang pilit na kinukuha ni Jojo ang envelope mula sa aking kamay. Ibigay mo na ito, Regina. Mas mahalaga ba ang papel na ito kaysa sa buhay ng matanda? Tumingin ako kay Don Arnaldo. Kahit hirap na siyang huminga, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang senyas. Biglang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at hinablot ang mga kable ng monitor sa tabi ng kanyang kama. Beep! Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang gumalot sa buong silid. Ang heart rate monitor ay nagpakita ng isang tuwid na linya. Ang emergency alarm sa labas ng kwarto ay nagsimulang mag-ingay ng napakalakas. Lolo! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Anton, panandaliang nawala ang atensyon sa akin. Code Blue! Code Blue! Room 802! Narinig kong sigaw ng mga nurse mula sa pasilyo. Sa sandaling iyon ng kalituhan, ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Siniku ko si Cardo sa sikmura at tinapakan ng buong diin ang paa ni Jojo. Sa tindi ng gulat nila, nabitawan nila ako. Hindi ko na hinintay na makabawi sila. Mabilis akong tumakbo patungo sa bintana ng suite na nasa ikalawang palapag. Habulin niyo siya! Huwag niyo siyang hayaang makalabas! Utos ni Anton habang sinusubukan niyang pigilan ang mga nurse na pumasok sa kwarto para hindi makita ang kanyang ginagawa. Hindi na ako nag-isip. Tumalon ako mula sa bintana, patungo sa bubong ng isang delivery truck na nakaparada sa baba. Isang malakas na blag ang narinig ko at naramdaman ko ang matinding sakit sa aking buong-buong braso. Pero wala akong oras para dumaing. Hoy! Sino ka? Sigaw ng driver ng truck. Pero mabilis akong gumulong pababa at tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng parking lot. Habang tumatakbo, mabilis kong kinuha ang aking cellphone at idinayal ang numero ni Letty. Letty, pumunta ka sa Cavite ngayon din? Kunin mo si nanay, dalhin mo siya sa lumang bodega ni Tito Gelo sa Batangas. Bilis! Regina? Ano nangyayari? Bakit hingal na hingal ka? Walang oras para magpaliwanag. Hawak ni Anton ang lokasyon niyo. Sabihin mo kay nanay, mahal na mahal ko siya at huwag siyang lalabas hanggat hindi ako ang gumarating. Pinatay ko ang tawag at mabilis na sumakay sa isang paalis na taxi. Manong sa Makati, sa Greenfield Tower, bilis! Habang nasa loob ng taxi, nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang envelope ni Don Arnaldo. Doon ko nakita ang isang maliit na susi at isang sulat kamay na nota. Safe Deposit Box 402, Metro Capital Bank. Doon nakatago ang kopya ng mga orihinal na resibo ng kasino ni Anton. Napahilig ako sa upuan ng taxi. Ito na ang pirasong kulang sa aking puzzle.
Hindi lang basta Project Phoenix ang balak ni na Anton. Ginamit nila ang pera ng kumpanya para bayaran ang utang ni Anton sa isang sindikato ng iligal na sugal. At kapag napatunayan ko yung bukas sa harap ng mga investors, hindi lang siya matatanggal sa trabaho, mabubulok siya sa bilangguan. Ngunit bago iyon, kailangan kong harapin ang pinakamalaking hamon. Paano ako makakapasok sa gala sa Makati bukas kung ang buong puwersa ni Anton ay nakatalay sa bawat pintuan? At higit sa lahat, sapat ba ang bilis ni Letty para iligtas si nanay bago dumating ang mga goons ni Anton? Pinuksan ko ang social media at nakita ko ang pinakabagong post ni Bianca. Isang litrato niya na nakasuot ng gown na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang caption, "Victory is sweet for those who work hard. See you all tomorrow at the Guevara Grand Gala. #success, #new beginnings." Magdiwang ka na, Bianca. Dahil bukas, ang gown na yan ang magiging huling bagay na isusuot mo bago mo isuot ang uniforme ng preso. Bulong ko sa dilim. Habang bumibiyahe ang taxi sa gitna ng maliwanag na ilaw ng Makati, naramdaman ko ang bigat ng Founder's Clause sa aking kandungan. Bukas, muling magtatagpo ang aming mga landas. Hindi na bilang boss at empleyado, kundi bilang ang biktima at ang kanyang nanginginig na mananalapi. Ang gabi ay mahaba, pero ang umaga ay darating na may dalang husti, yang dugo at luha ang ipinambayad. Humahapdi ang bawat galos sa aking braso at binti, pero mas mahapdi ang kaba sa aking dibdib habang lulan ng taxi patungo sa isang hindi kilalang motel sa EDSA. Ito muna ang magiging kuta ko. Sa bawat paghinto ng sasakyan sa traffic, tinitingnan ko ang labas. Bawat lalaki nakamotor, bawat SUV na madilim ang salamin, tila mga mata ni Anton na nagmamanman sa akin. Nanginginig ang aking kamay nang muling tumunog ang cellphone ko. "Letty? Nasaan na kayo?" Halos pabulong kong tanong. "Regina, nakalabas na kami ng Cavite. Papunta na kami sa Batangas sa lumang bodega. Pero Regina, muntik na kami. May 2 itim na sasakyan ang dumating sa paupahan nyo 5 minuto lang matapos kaming makaalis. Nakita ko silang naninira ng pinto." Napapikit ako ng mariin. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Kung nahuli sila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. "Salamat, Letty. Bantayan mo si nanay. Huwag mong ibibigay ang phone sa kanya hanggat hindi pa tayo sigurado." "Regina, gusto kong makausap ni Nanay Susing. Kanina pa siya umiiyak." Bago ko pa mapigilan, narinig ko na ang boses ni nanay sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pagod, takot at pagmamahal na tanging isang ina lang ang makakapagparamdam. "Regina? Anak? Nasaan ka ba? Ayos ka lang ba?" Hikbi ni nanay. "Bakit kailangan mangyari ito sa atin? May nagawa ba tayong masama?" "Nay, wala po. Wala po tayong kasalanan." Sabi ko habang pilit na pinipigilan ang sarili kong maiyak. "Patawarin niyo po ako, Nay. Dahil sa trabaho ko, nadamay kayo sa ganitong gulo. Kung hindi lang sana ako naging ambisyosa, kung nanatili na lang sana tayo sa payak na buhay sa Laguna." "Huwag mong sabihin yan, anak." Putol ni nanay, ang boses niya ay naging matatag sa kabila ng luha. "Ang maghangad na magandang buhay ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay ang manira ng buhay ng iba para lang umangat. Regina, kahit anong mangyari, naniniwala ako sa'yo. Alam ko malinis ang konsensya mo. Yung bahay, yung mga gamit, kahit mawala na lahat yun, wag lang ang danggal mo." "Nay." Sa sandaling iyon, tuluyan ng pumatak ang aking mga luha. "Pangako po, babawiin ko ang lahat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo. Para hindi na kayo kailangan magtago ng ganito." "Mag-iingat ka, anak. Ipagdarasal kita. Huwag mo kakalimutan na ang katotohanan ay parang ginto. Kahit ibaon mo sa putik, lilitaw at lilitaw pa rin ang kislap niyan." Nang maputulang tawag, tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana ng taxi. Wala na ang nurse na takot na tumalon mula sa ospital. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng wala ng balak umatras. Pagdating sa motel, mabilis kong kinuha ang laptop at ang susi na ibinigay ni Don Arnaldo. Sa gitna ng liwanag ng isang maliit na desk lamp, sinimulan kong i-compile ang lahat. Founder's Clause? Check. Cloud backup ng orihinal na ledgers? Check. Ebidensya ng BNA Holdings? Check. At ang huling kulang,
ang mga resibo mula sa Metro Capital Bank. Ayon sa tala ni Don Arnaldo, bukas ng alas 9 ng umaga ang bukas ng bangko. Isang oras bago magsimula ang gala sa Greenfield Tower. Isang napakasikip na oras. Pero kailangan kong makuha ang mga pisikal na ebidensya ng bank transfers ni Anton patungo sa mga gambling sites. Binuksan ko ang social media at tumambad sa akin ang isang live video ni Bianca. Nasa isang marangyang salon siya, nagpapaayos ng buhok habang umiinom ng wine. "Tomorrow is the big day, everyone!" Masayang sabi ni Bianca sa camera. "Finally, the Guevara Travel and Tours will reach its peak. At syempre, we will celebrate it with the people who truly matter. Hindi yung mga taong pilit kaming hinihila pababa." Peak? Bulong ko sa sarili. Peak ng kasalanan niyo, Bianca? Kinuha ko ang isang gunting mula sa bag ko. Hinarap ko ang salamin. Isang mahabang gupit ang ginawa ko sa aking buhok. Mula sa mahabang buhok na laging maayos na nakapusod sa opisina, ngayon ay naging isang maikli at matapang na bob cut. Kinuha ko ang makeup kit na binili ko sa convenience store. Pinatulis ko ang guhit ng aking mga mata, pinatingkad ang kulay ng aking labi. Wala na ang masunuring si Regina Castañeda. Ang haharap sa kanila bukas ay ang babaeng sisira sa kanilang toreng ginto. Isang gabi na lang. Isang gabi ng pagtitiis bago ang lahat ay magwakas. Habang nakahiga ako sa malamig na kama ng motel, yakap ang folder ng mga ebidensya. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Isang tibok na tila isang orasa na nagbibilang ng bawat segundo patungo sa kanilang paggagapi. Anton, Bianca, matulog kayo ng mahimbing ngayong gabi. Dahil bukas, ang tanging maririnig nyo na lang ay ang bagsak ng inyong sariling pangalan. Alas 9 ng umaga. Ang sikat ng araw sa labas ng Metro Capital Bank ay tila nanununtok sa talim, pero sa loob ng aking dibdib, may isang uri ng kalamigan na ngayon ko lang naramdaman. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng isang tindahan sa tapat. Ang maikli kong buhok at ang suot kong itim na business suit na binili ko sa isang ukay-ukay at mainat na pinlansa ay nagbigay sa akin ng anyo ng isang babaeng hindi basta-basta matitigni. "Ito na yun, Regina. Wala nang balikan." Bulong ko sa sarili bago humakbang pumasok sa bangko. Bit-bit ko ang envelope ni Don Arnaldo. Sa loob nito, bukod sa Founder's Clause, ay ang special power of attorney na nagbibigay sa akin ng otoridad na buksan ang kanyang private safe deposit box. Alam kong ito ang huling depensa ni Don Arnaldo laban sa sarili niyang kadugo. "Magandang umaga po. I'd like to access Safe Deposit Box 402 under the name of Arnaldo Guevara," maingat kong sabi sa bank teller. Sinuri ng teller ang aking mga dokumento. Ang bawat segundong pagtitig niya sa aking ID at sa pirma ni Don Arnaldo ay parang isang taon sa bagal. Nararamdaman ko ang pawis na namumuo sa aking batok. Paano kung tinawagan na ni Anton ang bangko? Paano kung nalaman na nilang kinuha ko ang susi? "This way, ma'am," sa wakas ay sabi ng teller. Dinala niya ako sa loob ng vault. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inabot ko ang susi. Sa isang click, bumukas ang maliit na drawer. Doon, bumulaga sa akin ang isang tumpok na mga orihinal na resibo, mga bank statement, at isang ledger na sulat kamay mismo ni Anton. Hindi lang ito basta ebidensya ng sugal. Ito ang blueprint ng kung paano niya dahan-dahang ninakawan ng kumpanya sa loob ng 3 taon. Nakita ko ang mga transfer patungo sa BNA Holdings, mga halagang sapat na para makabili ng isang buong subdivision sa Laguna. Ngunit ang pinaka-importanting dokumento ay nasa pinakailalim, isang sertipiko ng pagmamay-ari ng mga shares. 50% ng kumpanya ay nakasangla na pala sa isang loan shark dahil sa utang ni Anton. Hayop ka, Anton. Isinugal mo ang kabuhayan ng libu-libong empleyado para lang sa bisyo mo. Nanginginig ang boses ko sa galit habang mabilis na isinisilid ang mga dokumento sa aking bag. Paalis na sana ako ng vault nang biglang tumunog ang alarm ng bangko. Hindi ang alarm para sa pagnanakaw, kundi ang intercom. "Security, please proceed to the main lobby. We have 2 suspicious individuals looking for a female client." Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto ng vault. Sa lobby nakita ko sina Cardo at Jojo. Nagwawala sila sa counter, pilit na itinuturo ang aking litrato sa teller. Nakita nila ako.
Sinundan nila ako mula sa motel. Ma'am, may problema po ba? Tanong ng teller na kasama ko sa vault. Kailangan ko ng back exit. Na yun din, sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng otoridad. Ang mga lalaking yun ay nananakit. Tawagan niyo ang pulis pero ituro niyo sa akin ang daan palabas sa gilid. Dahil sa takot, itinuro ng teller ang isang maliit na pintuan para sa mga empleyado na bumubukas patungo sa loading dock ng bangko. Tumakbo ako ng buong lakas. Rinig ko ang sigaw ni Cardo sa likuran ko. Regina! Huwag kang tumakbo! Hindi mo kami matatakasan! Sumingit ako sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Isang grab car ang kakababa lang ng pasahero sa kanto. Mabilis akong sumakay. Greenfield Tower, Makati! Bilis, kuya! Triple ang bayad ko! Habang bumubusina ang sasakyan sa gitna ng traffic, tiningnan ko ang oras sa dashboard. 10:30 a.m. Nagsisimula na ang gala. Ang mga Singaporean investors ay nandoon na. Si Anton at Bianca ay nandoon na, handang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-send ng isang text message sa isang hindi kilalang numero. Ang contact person ng Singaporean fund manager na si Mr. Chen, ang taong nakausap ko sa Singapore. Mr. Chen, this is Regina Castañeda. Do not sign anything. I have the original audit trail of B&A Holdings. I am arriving in 15 minutes. The man you are talking to is not a CEO. He is a fraud. Narating namin ang Greenfield Tower. Ang tapat ng gusali ay puno ng mga marangyang sasakyan at mga taong nakagown at tux. Ang security ay napakahigpit. May mga bodyguards na may hawak na listaan ng mga bisita. Regina Castañeda? Narinig kong bulong ng isang guard habang tinitingnan ng listahan. Sir Anton said if this woman shows up, detain her immediately. Narinig ko yon habang nakatayo ako sa malayo. Alam nilang darating ako. Ang bawat pintuan ay may bitag. Pero may isang bagay silang nakalimutan. Ang kumpanyang ito, ako ang nagdisenyo ng logistics nito. Alam ko ang bawat service elevator, ang bawat fire exit, at ang bawat daan na hindi binabantayan ng mga taong ang tinitingnan lang ay ang harapan. Hindi niyo ako mapipigilan, sabi ko habang isinusuot ang aking sunglasses at nagsisimulang maglakad patungo sa basement parking. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga ilaw ay nakatutok na sa kanila. Pero hindi nila alam, ang totoong direktor ng palabas na ito ay kapapasok lang sa gusali. Ang aking bawat hakbang ay may kasamang tunog ng hustisya. At sa bawat palapag na inaakyat ng elevator, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang gumuho ang kanilang mundo. Ang basement parking ng Greenfield Tower ay amoy usok ng sasakyan at malamig na semento. Sa ilalim ng madilim na sulok, mabilis kong binuksan ang aking bag para tinitigan ang mga dokumentong nakuha ko mula sa bangko. Ito na ang huling bala. Kung magkakamali ako ng isang hakbang, hindi lang ang ebidensya ang mawawala, pati ang buhay ko ay itataya ko rito. 10 taon akong dumaan sa main entrance ng gusaling ito bilang isang tapat na empleyado. Bulong ko habang inaayos ang kulyo ng aking suit. Ngayon, papasok ako bilang aninong wawasak sa inyo. Hindi ako dumaan sa lobby. Alam kong ang bawat vardiya roon ay may hawak ng litrato ko. Sa halip, tinungo ko ang service entrance kung saan idinadaan ang mga kagamitan para sa catering. Doon, nakita ko si Mang Dado, ang matandang operator ng service elevator na laging binibigyan ko ng mainit na kape tuwing madaling araw na akong lumalabas ng opisina. Ma'am Regina, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Mang Dado nung makita ako. Balitang-balita po ang nangyari sa inyo. Sabi ni Sir Anton, Mang Dado, kilala niyo ako. Alam niyo kung anong klase akong tao? Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng pakiusap. Kailangan ko makapasok sa ballroom. Na yun din. Buhay ni nanay ang nakataya rito. Tumingin si Mang Dado sa paligid, saka mabilis na binuksan ang elevator. Pumasok ko kayo, ma'am. Utang ko sa inyo ang pag-aaral ng apo ko noong nagipit ako. Pero mag-ingat ho kayo. Ang daming bantay sa ika-4 na palapag. Habang umakyat ang elevator, naririnig ko mula sa speaker sa loob ang audio mula sa ballroom. Boses iyon ni Bianca. Ang kanyang boses na parang anghel sa tamis, pero alam kong puno ng kamandag.
Success is not just about the money, sabi ni Bianca, at narinig ko ang palakpakan ng mga tao. Success is about loyalty, and tonight we celebrate the loyalty of the Guevara travel family, despite the betrayal we recently faced from someone we once trusted. Napahigpit ang hawak ko sa aking bag. Ang kapal ng mukha niya. Gagamitin pa ang pangalan ko para magmukha silang biktima. Pagbukas ng elevator sa ika-4 na palapag, mabilis akong sumingit sa likod ng mga kurtina sa backstage. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay humahalo sa kaba sa aking dibdib. Mula sa maliit na siwang, nakita ko ang engrandeng entablado. Nakaupo roon si Anton, mukhang kampante sa kanyang tuxedo, habang kausap si Mr. Chen, ang Singaporean investor. Mr. Guevara, I received a strange message earlier. Narinig kong sabi ni Mr. Chen, habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Kumunot ang noo ni Anton. Oh, don't mind that, Mr. Chen. Probably just some disgruntled former employee trying to extort money. Let's focus on the signing, sagot ni Anton, bagaman napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang ballpen. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa likuran ko. Sinasabi ko na nga ba, dito ka dadaan. Lumingon ako si Cardo. Kasama niya ang 3 pang lalaki. Nakaharang sila sa kaisa-isang daan patungo sa entablado. Regina, Regina, akala mo ba ay ganun lang kadaling takasan ng mga mata ni Sir Anton? Nakangising sabi ni Cardo habang inilalabas ang isang tactical knife. Ibigay mo na sa amin yung bag mo kung ayaw mong dito ka na malagutan ng hininga. Walang makakarinig sa'yo dahil sa lakas ng musika sa labas. Umatras ako, pero nakasandal na ako sa pader. Subukan niyo akong hawakan at sisiguraduhin ko malalaman ng lahat ng tao sa ballroom na ito kung gaano kadumi ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niyo. Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw? Tumawa si Cardo at nagsimulang lumapit. Ngunit bago pa siya makahakbang, tumunog ang aking cellphone sa loob ng bag. Isang video call request mula sa isang numerong hindi ko kilala. Mabilis ko itong sinagot at iniharap ang screen kay Cardo. Bumulaga sa screen ang mukha ni Letty, pero nasa likod niya ang isang pamilyar na gusali. Ang presidente ng pulisya sa Makati. At sa tabi niya, nakatayo ang isang pangkat na mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Cardo, Cardo! Sabi ko. Ang boses ko ay biglang naging kalmado at matapang. Naka-livestream ang bawat galaw niyo sa NBI ngayon. Sa oras na saktan niyo ako, huling-huli sa camera ang pagmumukha niyo. Gusto mo bang sumama kay Anton sa kulungan? O gusto mong mabuhay bilang witness? Natigilan si Cardo. Ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang magtinginan, halatang nag-aalangan. Niloloko mo lang kami, sigaw ni Cardo pero kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang screen, Cardo. Nakikita mo ba yung lalaking nakaaso na polo sa likod ni Letty? Siya si Ate Santos, ang legal counsel ni Don Arnaldo. May hawak silang warrant hindi lang para kay Anton, kundi para sa sinumang humahadlang sa paglabas ng katotohanan. Nabitawan ni Cardo ang kutsilyo. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanilang pagkatalo. Umalis na kayo kung ayaw niyong madamay, utos ko sa kanila. Ang target ko ay si Anton at Bianca. Huwag niyo nang dagdagan ang kasalanan niyo. Dahan-dahang tumabi ang mga lalaki. Hindi ko na sila nilingon. Tinakbo ko ang distansya patungo sa gilid ng stage. Sa gitna ng ballroom, itinaas na ni Anton ang contract. And now, with this signature, we enter a new era for Guevara Travel. Itigil ang pirmahan! Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Namutla si Anton. Ang ballpen sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Si Bianca naman ay halos matumba sa gulat. Ang kanyang champagne glass ay nabasag sa kanyang paanan. Regina? Sigaw ni Anton, pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. Guards! Kunin ang babaeng yan, isa siyang kriminal, baliw siya! Ang tanging baliw dito, Anton, ay ikaw, sabi ko habang naglalakad palapit sa gitna ng entablado. Dahil akala mo ay mabibili mo ang katahimikan ng lahat ng taong ginamit mo. Tumingin ako kay Mr. Chen. Mr. Chen, bago mo ibigay ang pera ng mga investors mo, tingnan mo muna ito. Itinaas ko ang mga dokumento. Ngunit bago ko pa mailatag ang mga ito, mabilis na lumapit si Bianca sa akin. Ang kanyang mga kuko ay tila handang kumalmot. Huwag kang maniwala sa kanya, sinisiraan lang niya kami. Sigaw ni Bianca.
Ngunit sa likod ng ballroom bumukas ang malaking pintuan. Pumasok ang mga tauhan ng NBI, kasunod si Letty at isang taong hindi inaasahan ng lahat. Isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair pero ang tingin ay mas matalas pa sa agila. Si Don Arnaldo. Sapat na ang ingay na ito. Ang boses ni Don Arnaldo, kahit mahina, ay nagpatahimik sa buong gusali. Anton, Bianca, tapos na ang palabas. Ang katahimikang bumalot sa engrandeng ballroom ng Greenfield Tower ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng gulong ng wheelchair ni Don Arnaldo habang itinutulak siya ni Letty patungo sa gitna ng entablado. Ang mga spotlight na kanina ay nakatutok sa tagumpay ni Anton, ngayon ay tila naging mga matang mapanghusga. Nabitawa ni Anton ang mamahaling boten. Ang mukha niya, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay naging kasing puti ng papel. Lolo? Pero paano? Sabi ng mga doktor na binayaran mo, Anton? Ang boses ni Don Arnaldo ay malamig at puno ng awtoridad, bagaman bakas ang pait. Akala mo ba ay ganun kadaling patayin ang kumpanyang itinayo ko sa loob ng 50 taon? Akala mo ba ay bulag ako sa pagnanakaw niyo ni Bianca? Lolo, hindi totoo yan! Sinisiraan lang ako ni Regina! Sigaw ni Anton, pilit na humahanap ng malulusutan habang tumitingin sa mga investors. Mr. Chen, don't listen to them. This is a setup. Ngunit bago pa makasagot si Mr. Chen, humakbang ako patungo sa lamesa kung nasaan ang kontrata. Kinuha ko ang mga resibo at ang ledger mula sa safe deposit box at inilatag ang mga ito sa tapat ng Singaporean investor. Mr. Chen, tinitingnan niyo po ang ebidensya ng Project Phoenix. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang perang balak niyo sanang i-invest ay hindi mapupunta sa turismo. Gagamitin ito ni Anton para bayaran ang 50 milyong pisong utang niya sa kasino. At ang kumpanyang pirpirmahan niyo sana? Nakasangla na ang kalahati nito sa mga loan sharks. Kinuha ni Mr. Chen ang mga resibo. Habang binabasa niya ang bawat dokumento, ang kanyang mukha ay naging seryoso at galit. Tumingin siya kay Anton, siya dahan-dahang itinulak palayo ang kontrata. I don't invest in gamblers, Mr. Guevara, and I certainly don't invest in criminals, sabi ni Mr. Chen sa wikang Ingles bago tumayo at hinarap ang kanyang mga kasamahan. The deal is off. No, Mr. Chen, wait! Hahabulin sana ni Anton ang investor, pero hinarangan siya ng mga tauhan ng NBI. Anton Guevara, Bianca Reyes, sabi ng pinuno ng NBI habang inilalabas ang warrant of arrest. You are under arrest for estafa through falsification of commercial documents, qualified theft, and violation of the Securities Regulation Code. Kasama na rin ang reklamo ng kidnapping at harassment laban kay Gang Susing Castañeda. Nang marinig ni Bianca ang kanyang pangalan, tuluyan na siyang nawala ng lakas. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa maruming entablado. Hindi ako pwedeng makulong. Si Anton ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na iwan si Regina sa Singapore. Bianca, tumahimik ka, sigaw ni Anton pero huli na. Ang lahat ng mga bisita, ang mga media at ang mga dating kasamahan namin sa opisina ay saksi sa kanilang paglalaglagan. Lumapit ako kay Bianca. Tinitigan ko siya sa mga mata, at mga matang dati ay tinatawag kong kaibigan. Dahan-dahan kong kinuha ang kwintas na suot niya, ang kwintas na para sana kay nanay. Sabi mo nun, success is about loyalty. Bulong ko sa kanya habang tinatanggal ang kwintas. Loyalty is earned, Bianca. Hindi ito ninanakaw. At ang tagumpay na itinayo sa luha ng iba, hinding-hindi magtatagal. Hinarap ko si Anton. Hawak niya ang braso ng pulis, pilit na nagpupumiglas. Regina, pagsisisihan mo ito. Kapag nakalabas ako rito, uubusin ko kayo. Numiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Hindi ka na makakalabas, Anton. Dahil bukod sa mga utang mo, nahanap din namin ang ebidensya ng paglipat mo ng pondo patungo sa mga offshore accounts. Habang buhay mong pagbabayaran ang bawat sakripisyong binaliwala mo. Itinaas ni Don Arnaldo ang kanyang kamay, senyas para sa katahimikan.
Sa bisa ng Founders Clause, idinedeklara kong bawal ng humawak ng anumang posisyon ang sinumang Guevara na napatunay yan nagkasala sa kumpanya. At simula ngayong gabi, ang Guevara Travel and Tours ay sasailalim sa isang special audit sa ilalim ng pamumuno ng taong tunay na nagligtas dito. Tumingin sa akin si Don Arnaldo. Regina, anak, ibinabalik ko sa iyo ang danggal na kinuha nila. Ikaw ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Naramdaman ko ang pag-igit ng aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay makakauwi na ng may itinaas na no. Pinanood ng buong ballroom ang pagposas kina Anton at Bianca. Ang tunog ng mga posas ay tila musika ng katarungan. Habang kinakaladkad sila palabas, nakita ko si Letty na nakangiti sa akin mula sa gilid. Hawak ang kanyang tablet kung saan naka-video call si Nanay Susing. Anak, nakita ko ang lahat. Hikbi ni nanay mula sa screen. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Nay, tapos na po, sabi ko habang humahagulgol sa harap ng screen. Wala na tayong dapat ikatakot. Makakauwi na po ako. Sa gabing iyon, sa gitna ng kislap ng mga ilaw sa Makati, hindi lang isang kumpanya ang nailigtas. Nailigtas ang katotohanang ang kabutihan. Kahit gaano katagal ibaon, ay laging lilitaw para bigyan ng liwanag ang mga taong hindi sumuko sa dilim. Lumipas ang 6 na buwan mula nung gabing gumuho ang Torengginto ni na Anton at Bianca sa Makati. Ang mga balita tungkol sa Guevara Travel Scandal ay dahan-dahan nang humuhupa sa mga pahayagan, pero ang bawat pahina ng kasaysayang iyon ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Nakatayo ako sa harap ng salamin ng aking bagong opisina. Hindi na ito ang maliit at masikip na cubicle kung saan ako nagtiis ng 10 taon. Ngayon, bilang hinirang na Chief Executive Officer ng muling binagong Castañeda Guevara Travel Group, dala ko ang bigat at karangalan ng tiwalang ibinigay ni Don Arnaldo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa aking pagmuni-muni. Ma'am Regina, narito po ang abogado ni Anton. Gusto po kayo makausap para sa huling hirit ng settlement. Sabi ni Letty, na ngayon ay assistant manager na ng finance. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ang abalang kalsada ng Makati. Sabihin mo sa kanila, Letty, wala nang settlement. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay kailangang maibalik sa kumpanya at sa mga empleyadong nawala ng sahod. Hahayaan nating ang batas ang magdikta ng kanilang kapalaran. Bago lumabas si Letty, pinigilan ko siya. Wait, Letty. Pakidala na rin itong envelope sa kulungan kung nasaan si Anton. Ibigay mo sa kanya ng personal. Sa loob ng envelope na yon ay ang lumang ID card ko na binaluktot at itinapon ni Anton sa Singapore. Nilagyan ko yon ng maikling nota. Ang ID na ito ay katibayan ng 10 taon kong katapatan. Itinapon mo ito dahil akala mo ay wala akong halaga. Ngayon, ang kumpanyang binuo ng ID na ito ang siyang naniningil sa iyo. Nang hapon ding yon, bumisita ako sa kulungan para sa isang formal na paghaharap. Hindi para magmakaawa, kundi para sa pinalapagsasara ng kabanatang ito. Bumulaga sa akin si Bianca sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang designer clothes, wala na ang mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Regina, tulungan mo ako. Kaibigan naman tayo, di ba? Hikbi ni Bianca habang nakakapit sa bakal. Si Anton ang may kasalanan ng lahat. Ginamit niya lang ako. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang galit pero walang awa. Kaibigan, Bianca? Ang totoong kaibigan ay hindi ka iiwan sa ibang bansa ng walang pasaporte. Ang totoong kaibigan ay hindi nanakawin ng kwintas na para sana sa nanay ko. Hindi kita kinulong, Bianca. Ang sarili mo pasakiman ang naglagay sa'yo dyan. Iniwan ko siyang humahagulgol. Paglabas ko ng presinto, naramdaman ko ang paghinga ng maluwag. Ang bigat na dinala ko mula sa Changi Airport ay tuluyan nang naglaho. Nagmaneho ako patungo Laguna. Sa bawat pamilyar na tanawin ng mga puno ng niyog at malawak na bukirin, nararamdaman ko ang init ng pagtanggap ng aking lupang sinilangan. Pagdating ko sa aming bahay, hindi na ito ang wasak at magulong lugar na iniwan ni Bianca. Maayos na ang pintura ng aming bahay. Ang hardin ni nanay ay puno na muli ng mga bulaklak. At sa pintuan, nakatayo si Nanay Susing, suot ang kwintas na binawi ko mula kay Bianca.
Anak, nakarating ka! Yakap sa akin ni nanay. Ang amoy ng kanyang nilulutong sinigang ay tila amoy ng kapayapaan. Nay, hindi no po natin kailangang magtago. Tapos na po ang lahat, sabi ko habang humilig sa kanyang balikat. Alam ko, Regina, proud na proud ako sa iyo. Hindi dahil sa posisyon mo ngayon, kundi dahil nanatili kang mabuting tao sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Sa hapunang iyon, kasama namin si Maria, ang janitress mula sa Singapore na pinauwi ko at binigyan ng maayos na trabaho sa aming sangay sa Laguna. Kasama rin namin ang mga dating empleyado na hindi tumalikod sa akin nung panahon ng kagipitan. Habang kumakain kami, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng investment o sa laki ng opisina sa Makati. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang matulog sa gabi ng may malinis na konsensya. Ang makitang ligtas ang iyong pamilya. At ang malamang na ang iyong dangal ay hindi kailanman kayang bilhin ng kahit anong halaga. Bago matapos ang gabi, lumabas ako sa balkona at tumingin sa mga bituin. Naalala ko ang gabing yon sa Singapore, nung akala ko ay katapusan na ng lahat. Ngayon alam ko na ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing dilig para sa isang bagong simula. Salamat, bulong ko sa hangin. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang babaeng nagpasyang lumaban, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. At sa bawat bukas na darating, sisiguraduhin kong ang bawat taong dadaan sa Guevara Travel ay itatrato ng may respeto. Dahil alam ko ang pakiramdam ng iwanan at alam ko ang halaga ng muling pagbangon. Ako si Regina Castañeda. Minsang iniwan, minsang minalit, pero ngayon ay buong-buong nakatayo. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may bagong umagang naghihintay para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban para sa tama.